Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ito ay pinamagatang Dumalaw ang Aswang sa Lamay. Sa oras ng pagluluksa, ang lamay ay hindi lamang para sa mga mahal sa buhay na nawala, kundi isa ring pagsubok ng pananampalataya. Dahil may mga nilalang na nagtatangkang samantalahin ang kalungkutan ng tao, kaya't mahalaga ang pananalangin at pagkakaisa sapagkat iyon ang tunay na sandata laban sa kadiliman. Sa baryo ng San Miguel, isang lumang bahay ang nagmistulang sentro ng mga tao dahil sa isang lamay. Ang paligid ay nababalutan ng katahimikan. Tanging ilaw ng lampara at kandila ang nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi. Ang ihip ng hangin ay dumaraan sa mga dahon ng punong kahoy na para bang may ibinubulong na lihim. Sa loob ng bahay, nakalatag ang ataol. Ang pamilya ay nagbabantay at sa labas naman ang mga kapitbahay nakaupo sa mahabang bangko, nagsisigarilyo, nagkakape at nagkukwentuhan para malabanan ang antok. Ngunit sa kabila ng kanilang usapan, may matinding kaba na hindi may paliwanag. Parang may mata na nakamasid mula sa dilim. 2:00 na, oras ng mga nilalang, bulong ng isang matandang babae na dumalaw. Mag-ingat kayo kasi mahilig silang sumulpot kapag may lamay. Habang patuloy ang pagbabantay, biglang may narinig na kaluskos sa bubungan. Unay mahina lang, ngunit tinagtagal ay parang may mabigat na nilalang na gumagapang. Pumipigla sa mga yero at bawat yapak ay lumilikha ng nakakilabot na tunog. Pusa lang yan, sabi ng isa, pero bakit ganoon kabigat? Napatingala sila at sa gilid ng bubong may maitim na anino. Mabalahibo, mahahaba ang mga kuko at naglalaway na parang hayop na gutom na gutom. Aswang! Sigaw ng isa sa mga nagbabantay. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay kumapit sa buntot pagi. Ang iba na may nagbitbit ng bawang at asin. Ang matanda agad na nagumpisa ng panalangin. Ang nilalang ay bumaba mula sa bubong, dahan-dahan nakakunot ang mukha at nakatingin sa ataol na parabang may inaasam. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim at ang hininga ay parang amoy ng nabubulok. Ngunit hindi nagpasindak ang mga tao. Sama-sama silang nagdasal. Ang kanilang tinig ay sabay-sabay at ang bawat salita ng panalangin ay tila lumiliha ng liwanag na bumabalot sa paligid. Ang aswang ay nagngangalit, umuusok ang balat na parabang nasusunog. Kumaway si Mang Lando gamit ang buntot pagi sabay sigaw. Wala kang laban sa pananampalataya ng mga tao rito. Nanginginig ang lupa at sa isang iglap umurong ang nilalang. Isang malakas na hangin ang dumaan at nawala ito sa dilim ng kagubatan. Muling nagbalik ang katahimikan. Ngunit ang lahat ay alam, hindi iyon isang panaginip. Ang kanilang lamay ay tunay na dinalaw ng isang aswang. At mula noon, naging mas mahigpit ang mga tao sa kanilang pagbabantay. Laging may panalangin, laging may bawang at asin, at higit sa lahat, laging may pagkakaisa. Ang takot ay lumalakas kapag nag-iisa. Ngunit ang pagkakaisa at pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalang ng kadiliman. Kahit sa gitna ng pagluksa, ang liwanag ng pananalig ang siyang tunay na nagtataboy sa kasamaan. Ang nakakatakot na pangyayari noong unang gabi ng lamay, inakala ng lahat na tapos na ang pagdalaw ng aswang. Tahimik ang mga sumunod na oras at ang mga tao ay unti-unting nakahinga ng maluwag. Ngunit pagsapit ng ikalawang gabi, muli na namang bumabalot ang kakaibang kaba. Ang mga aso sa paligid ay naguunahan sa tahol, nakatingala sa isang direksyon, ang madilim na bahagi ng kagubatan. Babalik yon, wika ng matandang babae habang hawak ang rosaryo. Ang nilalang na iyon ay hindi madaling sumusuko, lalo na kung ang kanyang inaasam ay hindi niya nakuha kagabi. Bandang hating gabi, isang malakas na hangin ang dumaan. Pumundang lahat ng ilaw ng lampara at ang mga kandila lang ang natira. Sa dilim ng paligid, may narinig silang mahabang ungol, parang halinghing ng isang nilalang na galit na galit. Nagpatindig ito ng balahibo ng lahat. Ang ilan ay napatakbo palabas ng bahay, ngunit agad silang pinigilan ng mga nakatatanda. Walang alis, kapag nagkawatak-watak tayo, mas madali tayong makukuha, sigaw ni Mang Lando. Biglang may malalakas na yabag sa bubong, hindi lang isa, kundi 2, 3. Parang may grupo ng mga nilalang na gumagapang, nagmamadali at tila nagbabalak na salakayin ang bahay. Ang bubong ay halos bumigay sa bigat. Ang mga batay nagsisigawan at ang mga babae nagyakapan. Hindi lang isa, marami sila. Bulong ng isang lalaki na nanginginig sa takot.
Agad nagdasal ang lahat ng sabay-sabay. Inilabas nila ang mga bawang, asin at ang buntot pagi. Ang matanda ay nagsindi ng dagdag na kandila at nagwiwisik ng banal na tubig na dinala ng isang kapitan ng barangay. At doon, unti-unting bumaba ang mga anino mula sa bubong. 3 nilalang, mabalahibo, mahahaba ang dila at naglalaway. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab at ang bawat galaw ay parang gutom na hayop. Sa ngalan ng Panginoon, lumayas kayo, sigaw ng matanda, sabay taas ng rosaryo. Sumigaw ang mga aswang nagngangalit, halos mabasag ang tenga ng lahat sa lakas ng ingay, ngunit hindi sila umatras. Parang lalo pa silang nagngalit, pilit na sumusugod. Doon, lumakas ang panalangin ng mga tao. Sabay-sabay silang bumikas ng dasal at habang ginagawa ito ang paligid ay tila lumiwanag. Ang mga kandila ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati at ang kanilang tinig ay parang bumuo ng pader ng liwanag sa paligid ng bahay. Ang 3 aswang ay napatras. Ang kanilang balat ay tila nasusunog sa bawat salitang binibigkas. Hanggang sa isang malakas na alingaw-ngawang sumabog sa hangin at sila'y biglang naglaho, iniwan ang amoy na nabubulok na laman. Matapos ang lahat, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon ang huling pagtatangka. Hindi sila tapos, wika ng matanda. Hanggat hindi natatapos ang lamay, laging may panganib. Kaya't magpapatuloy tayong magdasal at magbantay. Kapag ang tao ay nagkakaisa, walang puwersa ng dilim ang makakapasok. Ngunit huwag maging kampante. Ang kasamaan ay bumabalik, naghahanap ng pagkataon. Kaya't sa bawat oras ng kahinaan, laging gawing sandata ang pananampalataya. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalaghan.